So, sabi po ng Panginoong Kristo, dahil siya po ay bababa na anumang araw at anumang oras, siya po ay humahanap po ng pananampalataya. Now, this is the question. Kanino po siya humahanap ng pananampalataya? Of course, hindi po pwedeng sa taga-sanlibutan dahil they don't know God. So kung hindi po ito sa taga-sanlibutan, kanino po siya humahanap ng pananampalataya? Of course, sa inyo pong lahat. Bakit sa inyo pong lahat? Dahil kayo po ang mga anak ng Diyos. Kayo po ang chosen end time living like Jesus, bride of Christ. At dahil hinahanapan niya po kayo ng pananampalataya, the next question is this. Anong klaseng pananampalataya ang hinahanap niya sa inyo? So, ang sabi po ng Galatians 2:20 ay ang pananampalataya po niya. Question. Bakit po ang pananampalataya niya ang hinahanap niya sa inyo? Hindi po ibang klase ng pananampalataya? O bakit hindi sa iba na mayroong pananampalataya? It is simply because nung inyo pong tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang inyong personal na Panginoon, Diyos, manggagamot, tagapagligtas ng inyong mga buhay, siya na po yung inyong naging divine nature. Siya na po ang inyong naging divine substance. Siya na po ang inyong naging divine being. Siya na po ang inyong pong naging buong kabuuan, ang inyong buong pagkatao. Na yung pong buhay na inyong kinabubuhay ay Kanya lahat. Pag sinabi ko pong Kanyang lahat, hindi po ibig sabihin 50% Kanya, 50% sa inyo. No. It is 100%. It is His life. 100% it is His life. So ang tanong, bakit po Kanyang buhay lahat ang dala-dala ninyo? Kasi matagal na po wala tayong buhay dahil sa kasalanan. Nangamatay na po tayong lahat dahil sa sin. Nagkaroon lang po tayo ng buhay na walang hanggan, nung si Jesus po'y dumating sa ating mga buhay. Tinake over niya na po ang ating pong buong pagkatao. At kung sinabi po ng 1 Corinthians 6:17 that we are one with the Lord in the Spirit, yun pong ibig sabihin. One with the Lord in the Spirit. Ang ibig sabihin, siya na po ang buhay natin. Nang siya po'y dumating po sa atin, yung Espiritu natin patay binuhay at siya po'y tumira rito. So become one with Him in the Spirit. At na-cover po nito yung ating pong kaluluwa at ating buong pong katawan, yung ating buong pagkatao. Kaya yung pong issue po ng faith, actually hindi po siya issue. Ang issue po rito ay yung understanding, yung pagkaunawa sa truth na akin pong ipinapaabot sa inyo. Kaya doon po sa mga nagpipray, no, na meron naman pong humility at nananalangin at nagsasabing, Lord, increase my faith. Yung pong ganun pong klase ng panalangin ay sayang na panalangin. Yung pong ganong klaseng panalangin ay panalangin po ng mga anak ng Diyos na hindi po lumalago. Yung pong ganong klase ng panalangin ay panalangin po ng mga anak ng Diyos na hindi naturuan ng living like Jesus. Sila po yung mga anak ng Diyos na hindi sineryoso yung aral ng Tatay Apostol. Hindi idinibot yung kanilang buong buhay sa pakikinig, pag-unawa, pag-intindi sa aral ng Tatay Apostol. Sapagkat kung bakit po nagpipray ang mga alagad ng ganitong panalangin in Luke 17:1-5, it is simply because sila po ay hindi po tinirahan ni Jesus. The Lord was with them in His humanity. Hindi pa po sila naborn again. Wala po silang naintindihan sa mga bagay na pinapaabot ko. Pero sa inyong lahat, na matagal nang tumanggap sa Panginoon, ay kumpleto na po kayo sa lahat ng bagay. Kung naniniwala po tayong si Jesus po yung inyong divine nature, divine substance, divine being,
Siya yung inyong perfect wisdom, perfect health, immunity, immortality. Siya po yung inyong peace at joy, honor, exaltation, glory, power, victory. Bakit hindi rin po kayo maniwalang siya po ang inyong faith? In Christ you are complete. At isa po itong reason kung bakit yung dami po ng benefit na dapat niyo pong ma-enjoy, lalong-lalo na po yung pamumuhay kagaya ng Panginoon, at makita ang Panginoong Jesucristo sa inyo, araw-araw sa amang kayo pumunta, ay na-miss po ninyo. Na sinasadya o hindi, ay binigyan niyo po si Satan ng pagkakataong i-distract yung inyong mind, i-disturb, ilayo sa truth na inyo pong tinanggap, at paniwalain po kayo na kulang kayo sa pananampalataya. Hindi po kayo kulang. Si Jesus po na tinanggap po ninyo ay kompleto. Perfecto. Kasi kung kulang po kayo sa pananampalatayang, ibig sabihin, kulang din po kayo sa peace. Kulang din kayo sa joy. Kulang din kayo sa salvation. Kulang din kayo sa wisdom, sa power, sa glory. Pero dahil kompleto nga kayo, dahil tinanggap yung Jesus po ay 100%, so in Christ you are complete, so kompleto po kayo sa lahat ng bagay.